Nako! Magandang umaga sa mga viewers ng Batang Tirador. Ito pong kasama ko ngayon ay kapatid ni Wonder Boy. Younger brother, di ba? Opo, sir. Bigyan mo yung buong pangalan mo, Jude. Jude Balasa Alvarez po. Yeah, kita naman nyo. Una, bago natin pag-usapan si Wonder Boy, nag-champion ka, di ba? Opo, sir. Paano ka nag-champion? Ilan ba tinalo mo nun sa inyong tournament? Ilan ang tinalo mo? 5 po, sir eh. Kasi galing din akong Losers re-entry. bracket? Opo. Natalo po kasi ako sa unang elimination. Sa pangalawang elimination, nanalo po ako. At yung nakapasok sa top 16. Magkano pinanalo mo ron? 10,000 po, sir. Uy, laki-laki yun ha. Ilang days yung tournament na yun, Jude? 3 days po, sir. 3 days? Opo. Ginanap ito sa Wonder Boy Billiard dito sa Rojas. Sa Rojas po. Ilang pa lang mesa ng Wonder Boy Billiards? 5 na po, sir. Wow! So, ano mga mesa nandoon ngayon? Binenta nyo na ba yung mga Dizon table? Nandun pa din yung Dizon, sir. Nandun pa rin. May isang Dizon pa doon at saka yung 4 na Maxima. Alam mo, kinaganda ng Dizon ha? Opo. Black slate yun. Opo. Mahal ang slate nun. Matibay, sir eh. Matibay yun. Hindi lang sa matibay. Sinigurado ko, nung nabili nyo yun, mura. At saka hindi yun white marble, black slate yun. Kaya alagaan lang nyo. Opo. Okay. So, ang table nyo, Dizon table, ano pa yung iba? Maxima po, Star Billiard, sir. Maxima. Ito yung 8 or yung 7? 8-7, sir. Anong difference ng 8 at 7? Malaki ba difference? Opo, sir, malaki po. Yung sa 8 po kasi, sir, yung parang diamond table na siya eh. Yung sa 7, parang kagaya rin ng 7, 6, 5. I see. What do you mean when you say yung 8 para na siyang ano? Para Diamond siyang yung design niya po, sir. Diamond na. Yung design. Opo. Ibig mo sabihin, okay, nakita ko kasi yung diamond table, yung paa niya medyo matataba, ano? Opo. I see. Yun nga lang kasi, ang difference niya, nilagyan niya ng gold metal eh. Yung Opo. kasing diamond table, walang gold metal eh, kahoy lahat yun Opo. Okay. All right. Yun yung nakuha niyo sa Dizon na diamond lookalike. Opo. No? Okay, that's good. So, pag kinumpara mo naman yung diamond lookalike ng Dizon at saka yung Maxima 8, malaki ba difference sa quality ng laro? Malaki difference? Malaki po, sir. Maganda talaga yung Maxima 8. Maganda din, sir. Hindi, pero sabi mo, alin ang mas maganda? Yung diamond lookalike ni Dizon o yung Maxima 8? Yung sa Maxima 8 po, sir. Mas maganda talaga? Opo. Mas maganda dahil sa banda, sa bakit siya Yung mas sa takbo maganda? ng bola, sir. At sa yung sa banda. Mas magaganda. Malaki difference o slight lang? Malaki, sir, kasi yung sa Dizon, kasi malakas yung banda eh. Malakas? Opo. I see. Sige nga, para matuto ko sa'yo, alam mo ba kung anong klaseng mga bandang maganda? Ano ba yan? K55 tsaka K66? Ganun ba? Hindi ko lang alam. Hindi mo lang kabisado? Hindi po, sir. So, hindi mo alam kung anong pangalan ng banda na maganda? Kasi ang alam ko dyan, ang sabi nila, yung maganda, yung oiling cushion eh. So, anong ibig mo sabihin? Kailangan hindi siya matalbog, ganun ba? Hindi ko lang alam, sir. Depende na din sa player, sir. Hindi, kasi sabi mo nga, merong magandang mesa, ikaw player ka, nag-champion ka. Ano bang hinahanap mo? Yung matalbog o hindi nga na matalbog? Hindi matalbog, sir. Ayaw mo Kasi ng... Okay. Mas makontrol ko kasi yung sa hindi matalbog, sir. I see. Tama nga naman, ano? Lalo na pagka tumatama sa rail, no? Opo, sir. Pag matalbog, malikot yung bola. Opo. So maganda yung parang katamtama lang ang Opo, sir. takbo. Okay. May natutunan ako sa'yo. Pero yung iba naman player, gusto nila matalbog at mabilis yung mesa. Kasi konting sundot lang, Opo. gumagalaw yung bola. Konting sundot lang. Depende na din sa player, sir. Depende na rin sa player. Kung sanay ka sa mabilis o mabagal. Okay. Kasi alam mo yung mga ewan ko kung nalaro ni Wonder Boy, yung mga Predator table sa Thailand, yung nilaro niya, ang bibilis nun. Oo nga, sir. Alam mo yun? Sinabi niya rin, sir. So sinabi rin niya, Opo. matalbog din. Opo. So it doesn't mean na pag matalbog, pangit. Depende talaga sa player. Depende sa... Kaya dapat ang player, Depende na din magaling sa lahat. Opo. Depende na sa mesa, sir. Pag yung sa marble, at saka sa marble ka rin. Kasi iba talaga eh. Iba,
yung ano, yung mga ganyang bilyaran, yung mga diamond. Kasi parang di yung bola, tawag yan. Yung, basta, Smooth. oh. Okay. Yung marmol. Opo. Pag sabi mong Di black lumalabas marble. yung bola eh. Ha? Di lumalabas yung bola. Kasi sa ibang bilyaran, pag malakas tira mo, yung lumalabas. bola, opo. Wala sa marmol yun. Nasa cushion yun. Oo. Nasa cushion yun, di ba? O nasa marmol yun? Konektado ba ang marmol doon? Di ko lang alam, sir. Baka nasa cushion. No? Siguro lumalabas ang bola pag matalbog. Opo. Malamang. Kasi madali Oo. siguro tumama, humahagis. Opo. Okay. All right. So pag-usapan natin yung tournament mo, ang tinalo mo bago mag-champion, nakalimang panalo ka. Opo. Handicapping yan. Opo, handicapping po. Okay. Alam mo sa totoo lang ang may pera yung amateur eh. Yung amateur eh. Kanya sa akin lang, kung may mga nakikinig sa interview na to, dapat talaga pasikatin na yung handicapping system eh. Kumbaga sa Kasi goal, madaming player. mas sir. maraming player. Pwede rin sumali yung magaling, yung bano. Oo. Kasi yung bano, pwedeng talunin yung magaling dahil sa Sa handicapping. handicapping po. Oo, ang problema lang yan, dapat yung mga sumasali, kabisado mo yung laro. Kasi yung iba, sisipot sabihin beginner, yung pala magaling. Opo. Magagalit yung mga sumali. Opo, Bakit pinabayaan ng tournament director? So, sa inyo, para magawa niyo yan, recorded na ba yung mga handicap ng mga players? Opo, kilala naman yung mga players. Ayun naman pala eh. So, kamukha niya, nag-champion ka. Opo. Nung bago ka mag-champion, anong class mo? C- po. C+ po, C+. C+, bago ka mag-champion. O ngayon, dahil nag-champion ka, angat ka na sa B. Opo, Dapat sir. ganun. Tama ba? Hindi. Depende naman sa kategory ng tournament, sir. Kasi yung sa tournament namin, B-, C+, at saka C- and D+, D-. Yeah, pero ibig ko sabihin, dahil nag-champion ka, dapat umangat yung category mo na. Kanya yung mga sa ibang tournament, pag nag-champion, inaangat. Opo. Di ba? Opo. Kasi nag-champion eh. So parang, well, mas mahirap siguro manalo, pero that's the price you have to pay. Aangat ng konting Opo, sir. handicap. Angat talaga, sir. Yeah. So yung pa-tournament nyo, anong pinakamababang handicap? D- po. Ha? D-. Uy, may D-. O, ilang categories yan? D-? D-, D+, C-, C+, D-. So ilang category yun? 5 po, sir. Ang pinakamataas, Yung D- po. okay. Pero hindi makakasali yung mga pro, sir. Mga pro. Bakit? Kung handicapping naman eh. Kasi para lang kasi yun sa mga sir, baguhan, amateur talaga. Bawal yung mga yung mga may dunong na, sir. Hindi, pero ang gusto kong mangyari, Opo. pag gumawa tayo ng tournament natin, di ba gagawa tayo ng J-Flower tournament? Open. Open talaga. Opo. Pwede yun, sir. Oo. Kasi mas papanoorin ng tao kung nandoon yung may dunong. Kaya nga po. Lalo na kung yung bano, tinalo si Wonderboy. Basta sabihin ba tinalo ko si Wonderboy. So, ibig sabihin nun, papanoorin ng tao. Hindi, importante yun. Kasi maganda yung pagsamahin mo yung may dunong, sila Wonderboy, at saka yung medyo bagito. Para magkaroon ng kulay Opo. yung tournament. Kasi kung puros mga tama bola, ang papasalihin mo at ilalive mo, baka wala tayong viewer. Kaya nga, sir. Di ba? Opo. Ngayon, ako lang, maganda rin itong interview natin. Ako, ang masasuggest ko lang, pag ginawa natin yung J-Flower tournament, ang handicapping mo partida sa racks. Opo. Tapos, winner's break. For example, ang pinakamababa mo, D-, di ba? Opo. Let's say kamo si Wonderboy, Super A. O, ngayon, pagpaligay natin race to 9, siguro pwede na nang bigyan ni Wonderboy ng ano yun, plus 7 o plus 8, isang rack na lang kukunin niya. 7 wins. Di ba? 7 wins or, di ba, isang rack na lang kukunin. Di ala chamba na lang gagawin niya. Di ba ginawa na natin dati kay Sean yun, di ba? Sabi niya, makaisa ka na lang, panalo ka na. Di ba? Magkakaroon ng kulay. Kasi doon makikita sa live stream, kaya bang habulin
ng amateur yung magaling tulad ni Wonderboy. Kaya ba niyang habulin? Biro mo, 1 win to go na lang. Hindi naman pwedeng gawin natin ano yun, alternate break. Kasi hindi makakahabol yung yung player. O, sang-ayon ko ba sa sinasabi ko? Sangayon po, sir. Yan, okay. Sana kung mapapaklik mo yan, dahil first project ng J-Flower yan, para magaya ng ibang bilyaran. Opo. Tapos, ang kinaganda niyan, ang tawag sa kanya, winner take all. No? So, pwede niyang piliin yung papremyo na winner take all or yung paprice ng batang tirador, which is a J-Flower product. Pwede siyang mamili. Pwede po, sir. Tama? Okay. So, yung mga nakikinig din ngayon sa Rojas, kung gusto nilang sumali dahil narinig nila to, saan sila magre-register? Doon lang, sir. Doon lang din sa Wonderboy Billiard Hall. Wonderboy Billiard Hall sila magre-register. Okay. So, umpisahan natin sa 550 pesos. Opo. No, kung yun lang ang ma-afford nila. Tapos, ang next line nun, 1,100. Opo. Yung may kasamang pa-premium tako, medyo mataas yun kasi mahal yung tako, 20,000 eh. So, nasa mga 4,400 na ang entry fee nun. Okay? So, umpisahan muna natin, minimum of 4 entries. So, example na lang, yung tako, kung 4 entries sila, pag pinili niya yung cash, ang tatamaan niya, 16,000. Opo, 16,000. Pag pinili niya yung tako na inlay, 20,000 ang halaga nun. Free delivery na sa Rojas. Okay? Yung pinakamura naman, yung 550, either tatamaan niya 2,000 o isang bag na worth 3,000. Ayos? Opo. Okay, salamat sa interview. O, good luck sa pa-tournament, ha? Opo, sir. Yan po si Jude Balasa Alvarez. Yung Balasa, yun yung maiden name mo, eh, no? Opo. Yun ang kay Mami Erna. Alright. Napaka-pogi mo pala rito sa camera ko, ha? Kailangan, mapanood ito. I-share mo to sa, Opo, sir. sa Wonderboy. Okay, thank you. Yan po, si Jude, kapatid po ni Wonderboy.